Alam nyo ba mga kadani kung paano nagsimula ang Dagupan Bus Company? Isa sa pinakakilalang bus sa Pangasinan at Hilagang Luzon. Isang kwento ng pagbagsak at pagbabalik. Sa video na ito ating pag-uusapan ang kwento ng Dagupan Bus Company. Pero bago tayo magsimula mga kadani, kung mahilig ka sa mga ganitong content ay pwedeng pakipindot naman yung subscribe button para updated ka kapag nag-upload ako ng bago kong video. Maraming salamat mga kadani! Noong mga unang taon mga kadani, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, sa gitna ng muling pagbangon ng bansa, isang negosyante mula Bulacan, si Dr. Jose M. Villarama, ang pumasok sa industriya ng transportasyon. Sa una, sole proprietorship lang ang kanyang negosyo, pero mabilis itong lumago. Tinawag niya itong Villaray Transit at sinerbisyuhan nito ang mga bayan sa Bulacan, Tarlac, at Pangasinan. Sa paglipas ng panahon, hindi lang basta kumpanya ang Villaray, naging isa sa pinakamalakas na karibal ng pantrangko sa rutang Pangasinan-Manila. Ang kanyang fleet ay pinaghalong TPU buses at auto trucks at dumami ito ng dumami. Pero dumating ang malaking pagbabago noong 1959, binili ng Pantrangco ang mga prangkisa ng Villaray sa Pangasinan. Akala ng marami, iyon na ang katapusan ng Villaray sa rehiyon, pero hindi pa pala. Makalipas lang ang ilang buwan, bumalik sa eksena ang pamilya Villarama. Itinatag nila ang Villaray Transit Incorporated bilang isang korporasyon na at binili ang Angat Manila Transportation Company na pag-aari ni Valentin Fernando. Kasama sa deal ang mga linya sa Pangasinan na kahawig ng dating prangkisa ng Villaray. Pagsapit ng 1974 mga kadani, nagpa siya ang pamilya Villarama na ibenta muli ang kumpanya, ngayon naman sa Saulog Transit Incorporated mula Cavite. Saulog Transit na kilala rin sa kanilang malawak na operasyon sa Luzon, ay gumawa ng estratehikong hakbang. At dito na isinilang ang pangalang Dagupan Bus Company. Dito na ipinasa ang mga dating linya ng Villaray Transit, kabilang ang mga rutang patungo sa Lingayen, Alaminos, Bolinao, Dagupan, San Carlos, at Baguio City. Nagsimula ang Dagupan Bus sa 6 na Mitsubishi Fuso coach, at unti-unting pinalawak ang fleet. Layunin nilang buhayin ang mga dating prangkisa at muling maging pangunahing opsyon ng mga pasahero patungong Pangasinan at Cordillera. Sa mga sumunod na dekada, hindi masyadong nababanggit sa balita ang Dagupan Bus, pero tahimik nilang pinatatag ang operasyon. Malapit ang ugnayan nila sa Saulog Transit, pareho ang disenyo ng mga bus, parehong kulay, at handang magpalitan ng unit kung kinakailangan. Isang halimbawa nito ang welga ng mga manggagawa ng Saulog Transit noong September 1986, kung saan ginamit ang ilang unit ng Dagupan para maipagpatuloy ang operasyon. Noong 1989 at 1990, nagbukas sila ng bagong mga ruta patungong Santiago sa Isabela at Tuguegarao sa Cagayan, isang malaking hakbang papasok sa Hilagang Luzon. Noong 2010, pumirma ng Memorandum of Understanding ang Genesis Transport at Saulog Transit. Sa kasunduang ito, nailipat sa Genesis ang lahat ng prangkisa ng Saulog at Dagupan Bus. Bagamat nasa ilalim na ng Genesis, nanatiling kilala ang Dagupan Bus sa mga rutang gaya ng Cubao patungong Manawag. Ngunit dumating ang isang kontrobersya. Nakipagkasundo ang Dagupan Bus sa GV Florida Transport para magpalitan ng ruta na Tuguegarao para sa Bataan Line. Sa kasamaang palad, nadawit ang pangalan ng Dagupan Bus sa malagim na bontok accident dahil ang bus na sangkot ay nakarehistro sa pangalan nila. Kalaunan, napatunayang rehistradong formal lang ito bilang substitute unit at hindi talaga pagmamay-ari ng Dagupan Bus. Inalis sila sa kaso at ibinasura ang show cause order laban sa kanila. Taong 2015 mga kadani, isang malaking pagbabago ang pumasok sa kasaysayan ng Dagupan Bus Company. Matapos ang ilang taon sa ilalim ng Genesis Transport, ang controlling shares ng kumpanya ay lumipat sa kamay ng Jackliner Incorporated. Pero hindi simpleng paglipat ng may-ari ang nangyari, kasama rito ang isang hindi pangkaraniwang hatian. Ang mga ruta sa Pangasinan, gaya ng Lingayen, San Fabian, Manawag, at San Carlos ay ipinasa sa operasyon ng Dagupan Bus na ngayon ay hawak ng Jackliner. At upang mas mapaigting ang serbisyo, isinama ito sa Pangasinan Solid North Transit Incorporated. Samantala, ang Baguio Line, isa sa pinaka-prestihiyosong ruta ng Dagupan Bus ay hindi napunta sa Jackliner. Nanatili ito sa ilalim ng Genesis Transport. Ngunit may problema. Hindi na nila maaaring gamitin ang pangalang Dagupan Bus dahil nasa kamay na ito ng Jack. Ang naging solusyon, isang bagong pangalan ang ginawa. Pinangalanan nila itong North Genesis Bus Line Incorporated. Sa ilalim ng pangalang ito ipinagpatuloy ng Genesis ang dating Baguio NCR operations ng Dagupan, isang bagong kabanata. Pero dala pa rin ang alaala ng lumang biyahe. Sa kalsada, malinaw ang pagkakahati. Sa Hilaga, patungong Baguio, dumadaloy ang mga bus ng North Genesis. At sa kanlurang bahagi ng Pangasinan patuloy na bumabagtas ang Dagupan Bus sa ilalim ng pamamahala ng Jackliner. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang operasyon ng Dagupan Bus 24 oras bawat araw mula Cubao patungong mga pangunahing bayan sa kanluran at gitnang Pangasinan, Bolinao, Alaminos, Lingayen, Dagupan, Manawag, at San Carlos.
Matindi ang kompetisyon mula sa Pangasinan 5-star at Victory Liner, ngunit nananatili silang matatag, dala ang dekada ng karanasan at tiwala ng pasahero. At yan mga kadani ang kwento ng Dagupan Bus Company. Ikaw kadani, anong kwentong Dagupan Bus mo? Nasubukan mo na bang sumakay dito? Paki-comment naman ang naging karanasan mo at aking babasahin. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo ng ating video mga kadani. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa susunod pang mga video.